Kaya nga sa akin ay paalala lamang sa ikalawang Pangulo, kaugnay sa pagbibitiw ng salita tulad niyan. Dahil hindi na siguro may kakayon, naglalabas din siya ng sama ng loob o pagka-frustrate. Tuloy! Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Ang dating parang panganay siyang anak nitong si Marcos Sr., anak ng Toko. Mas nasaktan ka pa dito kay Amy Marcos, ha? Mas nasaktan pa ho itong si Secretary Boying kaysa dito kay Senator Amy. Ang tanong, Senator Amy, inutusan mo ba ang anak mo na maglabas ng statement kaugnay dyan sa mga binitawang birada nitong si Vice President Sara Duterte? Isa ho sa pag-uusapan natin ang mga banat ng anak nitong si Senator Amy Marcos kaugnay dun sa mga birada nitong si Vice President Sara Duterte. At pag-uusapan din mo natin ang pagsilip ng Department of Justice kung merong linabag na batas itong si Vice President Sara Duterte doon sa kanyang mga sinabi sa kanyang press con noong Biyernes. Pero bago ho yan mga kababayan, gusto ho muna natin magpasalamat. Ito talagang makakasama natin dito sa PH Update. Ibang klase ho kung makasuporta sa atin. No? Itong si DDS Pinoy Ako, matagal na hong sumusuporta sa sa ating channel, sa ating mga video. Lagi hong nauunang nag-comment yan. Shoutout DDS Pinoy Ako. Tagal na hong nagpapa-shoutout to. Mega love shoutout. Maraming salamat sa pagsuporta, DDS Pinoy Ako. At shoutout din ho dito kay Ma'am Arisa Yen. Mag-ingat ho kayo diyan sa Japan, no? Super ganda po ng everyday reaction nyo. Kuya PH Update. Love from Japan. Mega love shoutout. Ingat ho yung mga kababayan nating nasa Japan. Maraming salamat ho sa napakatinding pagsuporta sa PH Update, no? Ito pagpapakita ko lang ho ng appreciation pero hindi ko naman ho kayo ini-encourage na magpakulay o kung ano pa man. Isang like, isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa bababa. Ayun na nga mga kababayan, bumanat ho itong anak nito si Senator Amy Marcos. Bumanat ho itong si Matthew Marcos Manotok. Bumanat ho siya. Ito ang sabi niya dun sa mga banat nitong si Vice President Sara Duterte. Ito sir, walang samaan ng loob kasi meron medyo dispalinghado itong banat nyo na to. Pagkatapos ho nito, rekta na ho tayo dito kay Secretary Boying Remulla. Bilisan lang ho natin to. Good afternoon, Kakailyan. I'm very saddened by the recent statement of our dear VP Inday Sara Duterte. Most of all, I was shocked to hear that Senator Amy R. Marcos was included, as Sen. Amy has been loyal friend and supporter to Sara for many years. Talaga, hindi namin ramdam supporter pala ho ba siya? Okay? Nagulat kayo doon sa mga sinabi ni Bibi Sara. Pero since na Marcos ang apelido nyo, alam nyo naman ho kung anong klaseng pagbanat ang natatanggap ng nitong si Vice President Sara Duterte galing sa tito nyo. Si Martin Tambaluslos Romualdez. Tito niya ho itong si Martin Tambaluslos. Tuloy ho natin. In my few interaction with VP Sara, she was always friendly and professional. It's very disheartening to see her making things personal. As many say, this is just politics. Anak ko naman, ito namang si Sir. Hindi nyo ho ba nakita kung ang pinanggagalingan nitong si VP Sara? Hindi nyo ho ba nakikita yung pambababoy na ginagawa kay VP Sara ng mga aso ng tito nyo dyan sa House of Representatives? Ibig nyo sabihin, dahil politika lang to, kahit babuyin na siya ng babuyin, hindi siya sasagot, ganon? It's just politics. Pinipersonal nga siya Kung ano-ano mga kababuyan ang binabato dito kay VP Sara, gusto nyo, ganon-ganon na lang. Tatanggapin niya na lang ng ganon-ganon ng pambababoy ng mga aso ni Tambaluslos dito kay VP Sara. Ayusin ho natin, Ito, tuloy natin. I am reminded of an MLK Jr. Sino to? Martin Luther King Jr. Quote, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." I hope VP Sara find peace. And we wish her well.
Ito ho ang problema natin dito mga kababayan. Tinitiglan lang ho nitong mga Marcos na to yung mga pinagsasabi nitong si VP Sara. Yung paghukay sa lolo niya, yung mga banat niya dito kay Marcos Jr. Wag ganun, sir. Napakapangit naman ho niyan eh. Nakialam kayo, hindi naman nga kayo inaano eh. Inaano yung tito nyong manggagamit at ang ina mong hugis mangga ang baba. Yun ang binabanatan, hindi ho kayo. Kaya pagka sumali ho kayo, talagang madudumihan din ho kayo. Kung ako sa inyo, usapang matanda ho ito, wag ho kayong sumali. Pag may balbas na ho kayong kagaya ni PH, doon ka ho kayo sumali. Ha? Ang problema sa inyo, binabasa nyo lang yung mga sinasabi ni VP. Pero behind the scene, kung bakit siya umabot doon sa ganung mga klaseng banat, wala kayong pakialam. Talaga kung ganun ang nangyayari dito mga kababayan, kagaya na lamang ho ng banat na to ni DOJ Secretary Boying Remulla. Pakinggan nyo ho ang mga sasabihin dito nitong si Boying. Game, pakinggan ho natin to mga kababayan. Tinitingnan na raw ngayon ng Department of Justice kung may mga nilabag na batas si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag niya tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos at sa amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kiit ni Remulla, tila nabahiran. Secretary Remulla, tila nabahiran ang dignidad ng opisina ng pangalawang Pangulo dahil sa naging mga pahayag ni Vice President Duterte. Kabilang Ito hong hirap dito eh. Ito naman si Secretary Boying Remulla. Isa pa ho ito no. Nakikita nyo lang yung mga sinasabi ni VP Sara. Pero yung mga pambababoy na ginagawa sa ali, wala kayong pakialam. Bakit din nyo sabihan yung mga congressman na bumibira dito kay VP Sara? Walang humpay yung pagbira dito kay VP Sara. Hindi ho sila makapapakali. Malamang sa loob ng Sabado at Linggo, hindi ho nakatulog itong mga congressman na to. Kaya pag umpisa pa lang, lunis pa lang, ang una ho nilang ginawa, kesyo binigay daw ho nila yung file sa ombudsman. Pero ang pakay lang ho talaga nitong mga crocodile nito, sagutin yung mga banat nitong si VP Sara. Nagtagumpay naman ho sila. So far, napakarami na akong nakapanood doon sa mga video natin, kaugnay doon sa pagbanat na to ng mga aso ni Tambaluslos. Bago nyo ho sa totoo lang ho mga kababayan, oo, nakakadepensa tayo dito. Nakakadepensa tayo. Pero napakarami hong nagsasalita ng mga propaganda. Sa totoo lang. Mainstream media nakaka-overwhelm ho eh. Yung tipong kahit saan ka mag-scroll, paulit-ulit, VP Sara. Yun ang content nitong mga na to. Kasi yun ang mabenta. Yung pagka narinig ng mga Pilipino, yung apelidong Duterte, mabilis pa sa alas 4 ang pagbintot ng ating mga kababayan. Kaya talagang kinakapitalize ho nila yung mga ganitong klaseng kaganapan para talagang kumita itong mga walang yung mainstream media na to. Wala ho silang pakialam kung medyo dispalinghado yung ibang mga ibinabalita nila. Mantakin nyo yun. Banat kayo ng banat kay VP Sara doon sa paghukay niya dito kay Marcos Jr. Pero hindi nyo maramdaman, hindi nyo iman lamang matanong, yan ho, sa tingin nyo ho ba, due to frustration na dahil sa walang humpay na pagbanat at yung kawalan ng utang na loob nitong mga pamilya na to sa ginawa ng nagdaang administrasyon sa kanilang nasirang ama. Yung mga ganong klase sanang mga litanya, para magkaroon naman ho ng critical thinking yung sambayan ng Pilipino, hindi puro kung yung tipong sasabihin ni Boying, sinabi nitong si Pimentel. By the way, mamaya si Pimentel, subukan ho natin pasadahan kung may oras pa tayo. Yun ang ginagawa nila, paulit-ulit itong si VP Sara. Tapos mga high profile individual yung mga pinagsasalita nila dito sa issue na to para talagang mukhang kapani-paniwala. Yung kay Pimentel, medyo ho tayo din medyo nanggigil ho tayo dun sa banat niya dito kay VP Yung kesyo na kailangan niyang mag-seek ng professional makipag-usap sa professional at sa kanyang mga pamilya. Ito si Pimentel, mamaya tingnan ho natin kung mapapasadahan ho natin siya dito sa video na to. Pero meron pa ho kasi tayong papanoorin, kaugnay ho ito doon sa mga political analysts kung ano ang nakikita nilang kahahantungan ng mga kaganapan na to sa ating bansa. Lalo na itong bangayan ng dalawang pamilya na to. Sa mga nagsasabi na nandito pa ang liberal, mga wala kayo sa realidad ngayong mga panahon na to. Ngayon ho, ang opposition ang mga Duterte. Kami ang opposition. Yung mga dilawan, di nga nagsasalita Hindi siya isa na nga ho natin sa ating mga video kahapon pa na bakit tahimik itong mga dilawan na to ngayong mga panahon na to. Di ba? Dapat magsalita ho sila. Kasi sila yung pinakamaiingay noong libingan. Ngayon namang
hukayan, nananahimik sila. Tuloy. Dito ang sinabi ni VP Sara na ipahuhukay niya ang bangkay ni Marcos Sr. at ipapatapon sa West Philippine Sea at ang pagpupugot-ani niya sa ulo ni PBBM dahil sa inis. Hindi. Tingnan nyo, ini-emphasize nila yung pagputol diyan sa neck nitong si Bangag. Hindi nyo ba masakit ang loob nung Ali dahil doon sa sundalo na balang araw magpapakagurgur yan para maprotektahan ang sambayan ng Pilipino. Yun relo lang. Ang sagot nitong si Marcos Jr., why I will give you my watch, o kung paano pa man pagkasabi nun, mahinaho tayo siya ganyan, di ba? Oh. Bakit ko bibigay sa iyo relo ko? Yun ang matindi. Tagalogin mo, PH. Huwag mong gagayahin si Marcos Jr., kadalasan sa mga nag-i-English na ganyan, di naman magagaling yan. Okay, tuloy. Desecrates the memory of a person. Desecrates Grabe, the peaceful state that he must be in, having already perished. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Parang tatay mo na ata si Marcos Sr. Hoy, Secretary Buing, ba't parang pumapayat ata ho kayo ulit? Naku, magpakabait na ho kayo, Sec Buing. Ako, concerned lang naman ako sa health nyo, no? Kasi sa mga nakalipas na buwan, nung bigla ho kayong lumitaw, hindi ho ganun kaganda ang kutis nyo, yung physical appearance nyo, di ba? Ngayon, sa mga susunod na okay na ho, mayaman na ho kayo. Naging congressman na kayo, naging DOJ secretary na kayo, okay na ho yun. Gawin na ho natin ang tama ngayong mga panahon na to. Yung tama para sa taong bayan, hindi para dito kay Marcos Jr. Pero alam nyo, saan ho ako nabilib dito kay Secretary Boying Remulla? Ang dating parang panganay siyang anak nitong si Marcos Sr. Anak ng toko. Ba't parang mas nasaktan ka pa dito kay Amy Marcos, ha? Mas nasaktan pa ho itong si Secretary Boying kaysa dito kay Senator Amy. Yung kaibigan, gaganunin ka ng kaibigan mo. Ibig sabihin, galit ho talaga itong si VP Sara. At ang punot dulo ng galit niya, yun hong pag-usapan natin. Dito sa bahagi ng video ho natin na to, pag-usapan ho natin ang mga banat nitong si Senate President Chis Escudero. No? Ang banat ho niya dito, mga pahayag ni VP Sara versus PBBM, hindi bagay para sa isang ikalawang pangulo ng bansa. Hindi ho talaga bagay. Yung mga banat na yun ni VP Sara, pang presidente. Di ba? Yung datingan niya parang si Tatay Digong, di ba? So, hindi yun galawan ng isang vice president. Galawan ho yun ng isang presidente. Ito, pakinggan ho natin itong si Quezon. Isang-ayon si Senate President Francis Chis Escudero sa ilang maiinit na ni Vice President Sara Duterte. Una na rito ang hindi umano marunong sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. Gayon din ang pagbabantaan ni VP Sara na ipatatapos. Hinay-hinay ka lang, Chis, ha? Baka magalit sa'yo itong si Lisa Araneta Marcos. Bukas makalawa, hindi ni ikaw Senate President. Kailangan mong medyo ipakita sa Malacanang na ikaw talagang isa pa ring matibay na kaalyado nila dyan sa Senado. Pagka nagkamali ka dyan, baka biglang magkarikudon dyan. Sa West Philippine Sea, ang labi ng ama nito na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung ilan doon ay opinion niya at ginagalang ko. Subalit yung ibang mga binitiwan niyang salita, medyo unbecoming sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kabilang na yung pagpugot ng ulo ng Pangulo, medyo hindi yun na nababagay, higa nga, sa isang napakat na opisyal ng ating bansa. Pwede bang, di ba? Magkakapareso, kahit sang istasyon ho kayo makinig, iisa lang ho ang kanilang script. Hindi bagay kay VP Sara yung mga winika niya hindi dapat sinasabi ng isang pangalawang pangulo. Bakit di ho tayo magpunta sa rason kung bakit sinabi yon ni VP Sara? Nakakaloko ho hindi pa pwede. Buti pa itong si Senator Cynthia Villar. Sumobra na kasi. Yung tipong yung pagbanat sa kanya, sobra na. Kaya yung galit ng Ali, talagang to the moon na, ika nga, di ba? To the moon na nakananto ka. No? Yun itong si Senator Cynthia Villar. Pero ito,
Yang sila Boying, yan sila Cheese Escudero, yan sila Coco Pimentel, yang mga Pinklawan, mga Dilawan, iisa lang ho ang kanilang script kaugnay dyan sa mga sinabi na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Hindi bagay sa isang Vice President, kumbaga hindi magandang tignan. Kayo naman, pagka galit kayo sa mga anak nyo o meron kayong kinagagalitan, binaboy kayo, yung trend, di ba? Binalahura kayo, anong gagawin nyo? Tama lang yan, okay lang yung ginagawa mo na yan. Natural Pangulo yan, ay pangalawang Pangulo yan, tapos hindi lang ho siya ang nakasaalang-alang dito at hindi lang ho yung pangalang Sara Duterte ang nababanatan dito. Yung buong Duterte brand of leadership, yung pinangalagaan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Davao. Yung pinangalagaan niya sa loob ng 6 na taon sa kanyang pagka-presidente. Talagang pinakita ho niya, nagtrabaho itong si Tatay Digong, hindi naman ho siya nag-travel, hindi ho siya nagpa-banjing. Talagang lahat ng walang downtime yung 6 na taon na yun, talagang puro trabaho, walang concert, walang travel, walang kung ano-anong kabalbalan. Kung magta-travel man siya, talagang business ang pupuntahan niya at hindi concert o kung ano pa mang race yan. Naniniwala si Senador Escudero na maayos ang pamumuno ni PBBM na makikita rin anya sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Shoutout sa ekonomiya ng bansa. Hindi ko makita saan siya nagpunta, palakpakan natin siya. Mga kababayan, sang-ayon ho ba kayo sa sinasabi nitong si Quezon na maganda daw ang pamumuno nitong si Marcos Jr. sa ating bansa? Kinuha yung 19 billion dyan sa PhilHealth, nagbenta ng ginto, nagmamahalan ng mga pangunahing bilihin, yung produktong petrolyo talagang tataas ho yan dahil sa pangdaigdigang merkado, talagang tumataas ho yan. No? At ang kriminalidad, illegal na droga, nagkalat, maganda naman daw ang pamumuno nitong si Marcos Jr. Palakpakan ho natin itong si Quezon. Yan ho ba kayo, yan ho bang mga tao na yan ang pinaniniwalaan nyo? Kasi kung yung mga tao na yan ang pinaniniwalaan nyo, hindi ho talaga uusad ang bansang to. No, pakishare ho ng ating video para mas marami sa ating mga kababayan ang mamulat sa panluloko nitong mga politiko na to, kagaya nitong si Quezon. Kailangan ho niyang sabihin yung mga bagay na yan para bukas makalawa, hindi ho siya basta-basta bigla nang pagbukas ng mata niya itong si Jingo Estrada na Senate President natin. Natatakot din siya siguro kasi alam niyo naman ho ang kamandag nitong si Palaka. Pagka napagtripan kayo ni Kokak, naku po, hating gabi mag-uusap-usap yung mga yan. Bukas hindi na si Quezon Senate President. Si Tabachingching na, si Jingo Estrada, di ba? Partikular na anya dito ang pagbaba ng inflation rate at magandang growth rate. Payo ng Senate Leader kay VP Sara maging maingat sa kanya. Inflation rate, growth rate. Nako, Boy Kilay, makinig ka siya. Kung yung mga survey dinadaya nitong administrasyon na to para pabanguhin ang kanilang palpak na pamumuno at hindi maitatagong mga kapalpakan ngayong mga panahon na to. Yan pa ho ba kayang puntos ng yung mga sinasabi mong growth rate, inflation rate? No, kumusta yung presyo ng mga pangunahing bilihin? Ang ganda daw ng ating inflation rate. Kumusta ho? Ano pa ho bang nabibili ng 1,000 nyo ngayong mga panahon na to? I-comment nyo sa baba para malaman itong si Boy Kilay. Baka hindi niya ho alam ang kanyang pinagsasabi kasi meron taga-palengke yan, meron taga-drive yan. Di naman ho nagpupunta ng palengke yan. Di naman ho nagpapagas yan. Baka 1 milyon yung mga, di ba, utosan ng mama na yan. No, kaya ang sinasabi natin dito, hindi ho nila alam kung anong nangyayari sa ground. Basta ang alam nila, yung mga figure na ilalabas nitong mga, hindi nga natin malaman, baka Malacanang pa nga naglabas niyan, di ba? Di ba? Hindi ho natin alam. Kaya yung mga, pagka nagsasalita ho ng ganyan, itong mga politiko na to, kailangan ho talaga natin bantayan. Yung mga sinasabi. Kaya nga sa akin ay paalala lamang sa ikalawang Pangulo, kaugnay sa pagbibitiw ng salita tulad niyan. Dahil hindi na siguro may kakayaw, naglalabas din siya ng sama ng loob o pagka-frustrate. Pero hindi pa rin rason yan para sa akin na magbitiw ng ganyan uri ng mga salita. Lalo pat, maraming tumitingala, sumubaybay at sumusunod sa kanya. Kung kayang, balik ta rin kaya natin ang sitwasyon, Brad.
Ikaw kaya ang paulanan at imbestigahan ng 24/7 ng mga aso ni Tamba dyan sa House of Representatives. Ano pa ho ba kayang mararamdaman nyo? Kasi ang lakas na loob nyo magsabi ng ganyan kasi hindi kayo ang nahatsit, mga walang ya kayo. Diba, alala kasi loob nila magsabi na paalala lang ho kay VP Sara na huwag siyang pumanat-banat ng ganyan kasi hindi magandang tingnan sa pangalawang pangulo ng ating bansa. Diba? Pero kung sila naman ho ang ilagay natin, baka nag-iiyakan na kayo sa mga saya ng magulang niyo. Diba? Baka nga nag-iiyakan na kayo eh. Buti nga itong si VP Sara, kuha ka na, pumapalag eh. May nakita akong video, pasayaw-sayaw lang to si VP Sara. Walang stress-stress. No? Tuloy. Sir Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Ayun na nga sa bahagi ng video ho natin na to, pag-usapan naman ho natin ang pananaw nitong mga political analyst na to kung ano ang kahihinatnan ng sagutan ng mga aso ni Tamba at nitong si Vice President Sara Duterte. Kasi ang rinirepresenta ng mga aso ni Tamba na yan, ang administrasyon, yung mga congressman, grabe ho yung mga congressman, no? Ginuluho nila Pilipinas. Yung mga aso ni Tambalusos, talagang ano ho nila talagang nabalagbag ho nilang buong Pilipinas Game. Pakinggan ho natin itong mga political analyst na to. Ito talaga mga eksperto ho ito. Tinitignan ho ng mga to, hindi lang yung 2 taon, 3, 6 na taon, yung matagal, yung kumbaga pinaglalaroan nila yung kanilang ang mga susunod na senaryo sa mga utak nila. Game, tuloy ho natin. Diyos ang aming Panimula pa lang to, iinit pa to. Naku. At gugulo pa to. When I say iinit pa, gugulo pa ang usapan. Lalala pa yung pagkagulan. Mas titindi pa ang bangayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon sa political analyst na sina Attorney Michael Henry Yusinco at Professor Dennis Coronacion, kahit hindi pa sumasagot si Pangulong Marcos sa pambabatikos ni VP Sara, asahan pa ang patuloy na hindi pagkakaunawaan ng dalawang kampo. Tayong mga nanonood, tayong mga nasa paligid, we should expect the political discourse to be more heated, more intense, and I would say dirtier. Handa-handa na ho kayo mga kababayan. Mas dudumi pa ang batuhan. Mas dudumi pa ho ang batuhan base dito sa mga political analyst na to. Di ho natin kilala itong mga to, pero sa tingin ho natin, ganun ho talaga nangyayari. Base sa mga kaganapan, ngayong Lunes pa lang. Hindi pa umabot ng Martes, Biyernes, press con, the whole weekend, pinag-usapan natin yung banat ni VP Sara dyan kay Marcos Jr. at dito kay Aimee Manggagamit, no? Magka-rhyme Aimee Manggagamit. Aimee Manggagamit. Ayos. Aimee Manggagamit. Ayos ho pala, no? Base sa mga nangyari ngayong weekend dito sa mga banat ni VP Sara, dito kay Marcos Jr. at dito kay Senator Aimee Marcos, Lunes pa lang ho, talagang nagkakaroon na ho ng panibagong batuhan. Nag-uumpisa na naman ho itong mga aso ni Tambaluslos. Yung iba dyan sa Senado medyo kumakana-kana na rin. Mamaya na ho siguro pagkatapos ng video na to, medyo gagahulin ho tayo sa oras. Meron pa ho kasi tayong pag-uusapan pagkatapos ng isang to. Mantakin nyo yun mga kababayan. Bumanat ho itong si Vice President Sara Duterte na kesyo huhukayin niya itong si Marcos Jr. at Marcos Sr. Isama na natin si Marcos Jr. Si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan at itatapon niya dyan sa West Philippine Sea. Ano hong sagot nitong mga aso ni Tambaluslos? Kailangan niyang mag-seek ng professional diba? Ng psychiatrist o kung ano pa mga makakatulong sa kanya. Ganun ho nila inatake. Ngayon pinapalabas nila na merong kuning-kuning na itong si VP Sara. Yun ho ang pinapalabas nila. Pero yun hong naratibo na yun, bebenta yun sa totoo lang. At yung ibang mga kababayan natin, binibili yun. Hindi ho nila sasabihin yung pinanggagalingan ni VP Sara. Ang pakay lang ng mainstream media parang itong si VP Sara ang dating parang sisa na. Hindi ho nila aalamin kung ano yung mga pinanggagalingan ni VP Sara. Basta ang banat nila, may tama si VP Sara, kailangan niyang magpa-check up o ano pa man dapat niyang gawin dyan sa... ano pang banat nila kay VP Sara? Naku, hindi yan dapat sinasabi ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Yun ho ang kanilang mga birada dito kay VP Sara. Kaya inaasahan ho natin sa
next Friday, ayan. Meron ho bang schedule yung good government? Kasi pagka nag-umpisa sila dyan sa good government, doon na ilalabas ni VP Sara yung mga ibang bala na tinatago niya. At sa tingin natin, this time, magdadala na tayo ng pala. So hindi Roy. na po kahit kailan na magkakaroon ng maayos na relasyon nila. Unless of course, there will come a time na yung interest nila ay magiging pareho na naman pagdating sa politika. At yung mga kababayan, sa tingin natin, di na ho talaga magkakaayos. Base din ho yun, hindi dito sa mga nag-a-analyze na to. No, ang mga Duterte ho kasi, sa kahaba-haba ng pagsubaybay natin sa kanila, pagka ikaw, namarkahan ka na, markado ka na. Kunyari, itong si VP Sara, anong sabi niya nung ambush interview niya sa mga media? Never again. Ibig sabihin ho nun, kahit na ano pang mangyari, kahit na malaglag pa ang mga bituin, kahit pumuti ang uwa ko, kung ano pa mang mangyari sa mundo, hindi na ho siya aanib sa mga Marcos na to dahil nga manggagamit ho sila. Yung sinabi ho ng political analyst na yun, naniniwala tayo doon. Kahit na magkaroon pa sila ng common denominator sa politika, ang mga Duterte na to, nakakapagpatawad sila kaso hindi sila nakakalimot. Di ba? Ganun ho itong mga Duterte na to. Pero itong si Tatay Digong, bumilib ho tayo sa kanya, di ba? Dekada na yung kalaban itong mga Nograles na to, diyan sa Davao City. Pero noong nanalo siya, kumbaga nagkaroon sila ng patawaran ng matandang Nograles. At binigyan pa ho ng posisyon yung si Carlo Nograles, no, nung panahon ni Tatay Digong. Pero itong si VP Sara, iba ho ang build nitong si VP Sara. Kaya dapat itong mga bumabanat kay VP Sara, medyo maghinay-hinay sila dito sa alin na to dahil meron ho talaga silang kalalagyan. Kita nyo yun mga kababayan, isa laban sa lahat, asa si Senator Bato? Hindi naman ho natin. Busy pa si Senator Bato doon sa mga tanong niya sa gaganaping hearing sa Senado na iimbitahan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Si Senator Christopher Bongo, malamang busy din ho siya sa mga ilalatag niyang tanong para maplantya yung pagdinig sa Senado. Pero yung mga pronouncement nitong si Coco Pimentel, medyo alarming, medyo nagwo-worry ho tayo. Tuloy. Niwala si Atty. Yusico na malaki ang posibilidad na bahagi ng political strategy ni VP Sara ang kanyang pagpuna sa Marcos administration. This is part of a bigger or broader political strategy that is also connected to the elections in next year, no? So, yan talagang taktika nila, no? They will do something outrageous like the press con so that it will generate political discussion, political debates. Sa kabila naman nito, para sa Galing nung pag-analisa na yun, no? Iba ho talaga yung mga political analyst. Tayo ho dito, medyo mais-mais lang tayo dito eh. No? Pero ito, iba yung tama, no? Tama yung banat na yun ni VP Sara. Parang strategiya yun ni Tatay Digong, di ba? Nagpapahaging siya ng mga, kunyari, uumpisa niya yan sa corruption. Yung meron maglalabas siya ng mga controversial na pronouncement kaugnay dyan sa topic na yan. Tapos, maya-maya, makikita mo, mainstream media, yun ang pinag-uusapan. Mga political analyst, tinatalakay na yung mga, nitong si nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sana, no, itong si VP Sara, pag naging Pangulo siya, no, sa 2028, at hindi pa talaga na itulak ng ating mga susunod na senador yung liquidation by certification, yun sana ang paringgan niya, no? Nagigil sa liquidation by certification. Isa ho kasi sa pahirap yun sa ating bansa, no? Kaya pagka yun lang sa administrasyon ng mga bagong set of senator na uupo, yun lang ang maisaayos, ay napakalaki hong bagay nun para sa sambayan ng Pilipino. Tuloy. Sa dalawang analyst, hindi na dapat tinatalakay pa sa publiko sa isang press conference ang mga pagpuna sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Atty. Yusico, kung may ebidensya ng irregularidad, maaaring isampa naman sa ombudsman o sa Kamara para sa impeachment complaint. Ang ganda nung niya na yun. Ang ganda nung niya na yun, advice nitong si political analyst. Dapat una ho nating i-advise yan sa mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Kasi hindi naman mangyayari ang lahat ng kaganapan na to kung yung mga aso ni Tamba hindi nagkupsi ka nga. Di sila nag-epal, di nila yung tipong dinurog-durog ho nila itong si VP, di ba? Ngayon, para matigil na to, kung talagang mayroong paglabag na ginawa itong si VP Sara, mabigat ang mga ebidensya, dalhin nyo na sa Office of Ombudsman o
Kung meron talagang mabigat na kaso, anuhin niyo na, sampahan niyo na ng impeachment. I-impeach niyo na itong si VP Sara. Kaso hindi pa daw handa ang entablado, ika nga, i-ready muna nila. Linalagyan muna nila ng mga koloretes para pagka isinampa nila yung impeachment na yan, talagang areglado na, kumbaga A, B, C, D, ika nga, tuloy-tuloy na, walang makakapigil sa gagawin nilang impeachment laban dito kay VP Sara. Paano ba yan? Ngayon, iniimbestigahan dyan sa Senado yung kay Tatay Digong. Paano pagka naisipan nitong si Senator Bato de la Rosa, ipatawag din yung COA dyan sa Senado, kaugnay dyan sa mga pinag-uusapan nila sa good government and public accountability. At kung paano dumalo si Vice President Sara Duterte sa gaganaping hearing sa Senado. Ang wawasakin naman natin yung naratibo nila dyan sa Committee on Good Government and Public Accountability. Grabe, ang dami ko sigurong galit sa atin ngayong mga panahon na to. Sa mga nagagalit ko kay PH Update, nanghihingi na ho ako ng paumanhin kung hindi nyo gusto yung mga napapanood nyo, naririnig nyo, medyo tumataasan yung blood pressure, pwede na ho kayong mag-skip sa susunod na video. Pero nandito ho ako para maimulat ang mga mata nyo na ang kasalukuyang administrasyon na to, hindi naman ho talaga para sa tao. Para lang ho sila sa kanilang mga sariling interest. Ano ho bang nakita nyong progreso sa loob ng 3 taon? Yung bardagulan sa West Philippine Sea? Naku po, kahit 10 presidente, di ho matatapos yung issue dyan. Mark my word. Matapos na tong maging presidente si Marcos, maging presidente si Tambaluslos, maging presidente itong si Sandro Marcos, hindi ho matatapos yan dahil hindi na ho natin mapapaalis yung mga Chino na yan dyan sa mga pinag-aagawang isla na yan. Never. Tanggapin nyo na ho ang katotohanan. Kaya nyo. Kaya nila. Kaya. Nakananto ko. Kung kaya ho natin yan, matagal na ho natin ginawa. Matagal na ho natin silang pinaalis. Yung approach si Tatay Digong, makipagtulungan muna tayo, magpalakas tayo ng military natin. Pag lumakas na, doon natin itulak yung ating karapatan, ika nga. Pero habang mahina tayo, magpasipul-sipul ho muna tayo sa gilid. Huwag tayo mag-angas-angas na kala mo noon, pagka pumunta tayo doon, matatakot natin sila. Yung mga natin, di ba? Yung mga Coast Guard natin, di ba, nagutom doon sa Sabina Shoal. Ngayon, wala na rin ho sa atin yun. Nasa kontrol na ng mga Chino. Umatras tayo nagutom sila, wala na ho silang tubig. Di ba? Doon pa lang ho. Paano pa tayo magkakaroon ng full-blown na problema dyan? Kung yung palang tubig at pagkain, problema na natin. Di ho pa pumapasok sa isip ng ating mga kababayan yun na, tipong, umalis tayo dahil walang tubig? Walang tubig? Nandiyan ang Amerika, ba't hindi tayo dinalhan? Dinalhan yung mga tropa natin doon para yung ating claim, yung ating pag-uukupa, hindi masayang. Umatraso, kumain yung mga Coast Guard, tapos bumalik ho sila doon. Pero malamang sa malamang, wala na ho sa atin yun. Kasi hindi na ho na follow up yung issue na yun. Yun ho ang nangyayari ngayon sa bansa na to. Kaya, mag-ingat-ingat ho kayo. Huwag ho kayong basta-basta maniniwala. Marami pa hong panlulokong maglalabasan. At ang ating sandigan lang ho dito, yung ipinapakita ng mga Duterte at ang katotohanan na sinasabi nila sa ating mga kababayan. Alam niyo ho ba yung mga sinabi ni VP Sara? Yun ho ang tunay na larawan ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Yung mga sinasabi nitong ni Quezon, ni Chis, yung ekonomiya, yung economic growth natin, yung inflation, control. Inflation control? 1,000, anong mabibili mo? Ikumpara nyo na lang ho nung panahon ni Tatay Digong at ang panahon na to para magkaalaman ho tayo. Para naman kay Professor Coronasyon, kung may personal na hindi pagkakaunawaan, dapat pag-usapan na lamang ang mga ito ng dalawang pamilya upang malutas. Hindi dapat dinidiscuss sa publiko if it's a feud, personal difference between the President and the Vice President. Tingin ko hindi dapat hindi na dinidiscuss yan. It should be between themselves, even between their families. Nelmar, tayo isang ayon naman ho doon na dapat wag nang i-discuss sa publiko yung mga nangyayari na yan dito sa pamilya na to. Kaso napipilitan ho si VP Sara, anong gagawin niya?
kakausapin niya itong si Marcos Jr., kakausapin niya itong si Senator Amy Marcos. Yung mga aso dyan sa House of Representatives, hindi naman mapigilan ang kanilang mga kababuyan. Anong sense nun? Makikipag-usap siya dito sa magkapatid, pero yung pinsan nila, hindi nila makontrol yung mga pinaggagawa niya dyan sa House of Representatives. Nonsenso. Gusto man natin itong mga punto de vista ng ating mga political analyst. Ang pinakaunang dapat kausapin dyan, si Martin Tambaluslos Romualdez at itong si Lisa Araneta Marcos. Itong dalawang hindi Marcos, pero sila ang nagdudulot ng napakaraming kabalbalan ngayon sa ating bansa. Kung meron man tayong kakausapin, itong dalawa na to, itong magkapatid na to, yung isa manggagamit, yung isa bangag, anong gagawin nila? Matindi itong dalawa. Itong si Kokak, masyadong oportunista at ambisyoso. Yung kanilang pinsan na Tambaluslos may gustong maging presidente. Sila dapat kausapin, sila dapat pag-untugin. Kasi parang sila yung tipong ngayong mga panahon na to, lahat ng gusto nilang mangyari sa pamahalaan, yun hong nasusunod. Kaya nakakalungkot tong isipin, yung mga wala naman talagang karapatan na mangialam sa pamahalaan. Itong si Tambaluslos meron naman, pero yung si Kokak, wala hong karapatan yun. No, kumbaga dapat meron lang ho siya, nakaantabay lang ho kay Marcos Jr. Hinahagod niya lang ang likod kada gabi. Pero yung dun sa mga crucial na pagdedesisyon o yung mga bagay na dapat hindi niya panghimasukan bilang asawa ng isang presidente, sa tingin ho natin, itong si Kokak talagang nangingialam. Kasi base sa ating mga nakikita, yung mga na-appoint lang nasa paligid ni Marcos Jr. puro bata niyang si Kokak. O si Mel Robles, kanino ho babata yang si Mel Robles? Kay Kokak. Majority ho ng mga nakaupo ngayon sa administrasyon na to, puro bataan ho ni Kokak. Kaya ito ang sinasabi natin dito. Sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na buwan at linggo, habang papalapit ang 2025 midterm election, mas titindi pa ho ang makikita nating bangayan nitong administrasyon na kung saan nasa side nila ang mainstream media, lahat ng politiko, makinarya at impluensya. Tayo ho dito, ang sandigan lang ho natin ang katotohanan at pagmamahal ng mga Duterte na to sa ating bayan. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat sa mga nagpakulay, nag-comment, nag-react, nag-comment. Sa mga nag-comment, saludo ho ako sa inyo. Kung maabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, i-consider nyo naman hong magkomento kung anong masasabi nyo sa mga napag-usapan natin. At sa mga hindi pa nag-like, isang like lang ho, masaya na ho tayo dyan. No, sa mga nag-super thanks, super thanks ho sa inyo. Pag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.